Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hiling ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang Panginoon nga tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel. Yun lang po. Salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga makapakinig nitong mensahe na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Buksan mo ang kanilang isip, kanilang puso, na ikaw ay makilala nila at ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Itong Juan, Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 19. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nang galing at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Yan ang sabi. Nagpatotoo ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sarili, pero totoo ang kanyang patotoo dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Totoo ang kanyang patotoo. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 14. 15. Humahatol ako ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Ang ating Panginoon hindi humahatol kanino man, pero ang tao ay humahatol. Yan ang ibig sabihin dito sa 15. Ang Panginoon hindi humahatol, pero pag siya maghatol, totoo ang kanyang hatol. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 15. 16. Humahatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Sinugo ang ating Panginoon ng Ama. Pero pag ang Panginoong Jesucristo ang humatol, tama ang iyang hatol, dahil ang kapangyarihan ng Ama ay ibinigay kay Kristo. Siya ang tagapagligtas, siya rin ang tagapaghatol. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 16. 17. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Tanggapin daw ang patotoo sa dalawang tao. Pero si Kristo nagpatotoo sa kanyang sarili. Hindi naniniwala sila sa patotoo ng ating Panginoon.
Hindi nila pinaniniwalaan ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. 18, yung sinasabi dito sa 18. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. May rin, ang ama nagpatotoo rin para kay Kristo. Nga si Kristo ay sinugo ng ama. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo ay totoo. At nagpatotoo din ang ama. Nga totoo rin ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil si Kristo at ang ama ay iisa. Nagpatotoo ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 18. Ang ama nagpatotoo. Si Kristo nagpatotoo rin. Dahil si Kristo ay sinugo ng ama. Kung ano man ang gusto ng ama nga sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ayun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan ang katotohanan. Yan, 19, last verse. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Kaya siya ay tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo. Pag kilala natin ang ating Panginoon, kilala din natin ang ama. Dahil ang ama at ang anak ay iisa. Ayan ang ibig sabihin. Pag kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, kilala din natin ang ama. Dahil si Kristo at ang ama ay iisa. Sinugo ng ating ama si Jesucristo. Pinapapunta rito sa lupa para tayo ay iligtas sa tiyak nga kapahamakan. Namatay si Kristo para iligtas tayo. Para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Binayaran ni Kristo. Ano ang ibinayad ni Kristo? Ang kanyang buhay. Namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo para bayaran kasalanan nating lahat. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoon. Hinugasan tayo ng ating mga kasalanan sa kanyang dugo para tayo ay iligtas sa tiyak ng kapahamakan. Pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun mga kapatid, kaibigan. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Nagkatawang tao ang ating Panginoon. Bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon? Nga siya ay Diyos, wala siyang kasalanan. Para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kasi pag hindi nagkatawang tao ang ating Panginoon, walang magbayad ng ating kasalanan. Walang maipako sa cross. Dahil hindi pwede ipako sa cross ang Espiritu. Dahil hindi natin makikita. Kaya nga nagkatawang tao ang ating Panginoon. Para siya ang maipako sa cross. Para bayaran kasalanan nating lahat. Bayad na ang ating kasalanan. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Bakit may maimperno? Yan ang tanong.
Ang sagot, ganito. Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila naniniwala at hindi sila tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sila ay napahamak. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo ay naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita niya ay buhay at katotohanan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay pangalan natin ay isusulat sa aklat ng buhay. Ayun mga kapatid kaibigan, ayun lang ang maliligtas. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Tiyak ay mapapahamak. Basta hindi ka maniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak mapapahamak. Itatapon niya sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yan ang impyerno. Kaya mga kapatid kaibigan, pag narinig itong mensahe na to, paniwalaan natin ito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Pagkatapos tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo, simbolo sa pagkamatay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan, kapatid kaibigan, nagiging bagong nilalang ka. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5-24. Wala ka ng hatol. Dahil tinanggap mo ang Panginoon Hesukristo. Dahil siya lamang ang tagapagligtas, walang iba. Siya rin ang maghatol. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Nakatawid ka na sa kamatayan. 1:5-24. Dahil, bakit nakatawid ka sa kamatayan? Namatay ka kasama ni Kristo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya sinabi, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin niyan na bautismo. Una, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo. Pangalawa, magbabautismo. Pangatlo, sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi sa Juan, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3-4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi. Ipasunod ng Diyos ang kanyang mga utos. Ano pa sinabi? Sa 1:14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Pagmahal natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi. Hindi niya binura ang kanyang utos. Ipasunod niya. Ano pa ang sinabi? Sa Mateo 5, versikulo 17. Hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan. Naparito ako upang ganapin at tukdin at ipaliwanag. Ito. Yan ang sinasabi, mga kapatid kaibigan. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Para hindi tayo magkaproblema sa oras ng paghuhukom. Kaya ang sabi ng Diyos sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21-23, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Iyon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit.
Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Versikulo 22. Ipinakita nila ang kanilang mga ginagawa. Nangatuwiran. Maraming nangatuwiran. Ang sabi, nangaral po kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Anong sinasabi sa versikulo 23? Anong sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit hindi kilala? Dahil sa palatandaan ng Diyos. May palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Dahil ang ikapitong araw, yan ang pinagpahinga ng Diyos. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Ibig bang sabihin na pagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Para tayong kanyang mga hinirang, kanyang mga nilalang, mga anak, magpahinga din tayo. Katulad ng Diyos. Dahil ang Sabat, ang ikapitong araw ay palatandaan ng Diyos. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang ginawang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isayas 66, versikulo 22 hanggang 23. 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nagbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Ano sinabi? Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan na ito. Nakikita na natin ang Diyos na ating sinasamba. Kaya bagong langit na, bagong lupa, bagong katawan. Itong katawan na ito, palitan ito ng katawang panlangit na hindi na mamamatay kahit kailan. Ayan. Bakit? Sinabi ng Diyos, lahat ng bansa, hindi lang Israel, hindi lang Hudyo ang sinasabihan. Lahat ng bansa ang sinasabi, pupunta ron para sumamba sa Diyos. Walang pinipili. Kahit anong bansa ka, anong lahi ka, walang pinipili ang Diyos. Kaya ang Diyos ay Diyos ng Israel, Diyos din natin. Isa lang ang Diyos. Yan, mga kapatid, kaibigan, yan katotohanan. Kaya, tinuturuan tayo ng Diyos sa kaligtasan. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Siya rin ang maghatol. Dahil ang lahat ng kapangyarihan ng Ama ay ibinigay na kay Kristo. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Kaya, huwag natin lapastanganin ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo para tayo ay makapasok doon sa kanyang kaharian. Para tayo ay makapagsamba ron sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Ayun lang, mga kapatid, kaibigan, ang makapagsamba ron, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi lahat makapunta ron. Pag pangalan mo ay hindi nakasulat, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa ng poy. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Kunting paalaala, paki-subscribe lang po sa aming YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis paglaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Yan lang po ang aming kunting hiling sa inyo. Tayo na'y manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na to, na sila ay maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming pinutagapagligtas. Amen.